Ayan mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magtatarot. Ayan. At ano natin, tignan ang topic natin ngayon ay kung ano nga ba ang inyong kalagayan ngayon. Ayan. Ang inyong kalagayan ngayon. Sa mga manonood nito, kung ano nga ba ang inyong kalagayan sa ngayong araw hanggang sa katapusan ng Nobyembre, kung ano nga ba ang tingin ng mga taong sumasabotahe sa inyo ngayon. Yun ang ating topic ngayon mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na kahapon ay hindi po ako nakapag upload o nakapagtarot kahapon sapagkat sobrang dami po talaga ang ang nagpatawa sa akin, sa mapa online man o actual. Yan, marami po talaga, sobrang dami, hindi ko po mabilang, hindi ko na po na-upload yung iba, gawa po ng nagmamadali po ako dahil sunod-sunod po, napagod po ako kagabi. Di po ako nakapag-upload at mamaya po siguro sisikapin ko na makapag-upload ako ng 2 video sa pagtatarot para yung kahapon ay maihabol ko. Ayan. Ayan, cut. Yung topic na yun kanina ay yung binanggit ko ay yun na yun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ano nga ba ang kalagayan ninyo ngayon at ano nga ba ang tingin ng mga taong sumasabotahe sa inyo? Yun, ang topic, napakagandang topic po ito mga kapatid. Ang tingin po ng taong sumasabotahe sa inyo ngayon ay ikaw po dito mga kapatid, ang Knight of Pentacles. Ikaw po dito ay kalmado ka lang dito sa mga taong sumasabotahe sa inyo. Kalmado ka lang at ikaw yung tao dito na parang mapagmatyag lang sa mga pinagagawa nila. Yan, sa mga taong sumasabotahe sa inyo, ikaw yung kalmado dito. Yun. Queen of Wands. Ang tingin ng mga taong sumasabotahe sa inyo dito, kahit anong bira sa inyo, kahit anong pasakit na ibinigay sa inyo, kahit anong black spell na binigay sa inyo, kahit papangitin man ang mukha ninyo o kayo ay patandain, ay hindi kumukupas o hindi tumatalab ang kanilang ginagawa sa inyo. Sa Queen of Wands na ito, yan, hindi tumalab. Yan ang tingin ng mga sumasabotahe sa inyo, na nagtataka sila bakit hindi po tumatalab ang ginagawa nilang mga ritual, tulad ng pinapapangit ka, pinapatanda ang mukha mo, parang hagad yung mukha mo pag tinignan nila, parang hindi tumatalab yung bigyan ka ng problema. Ayan yung tingin ng mga taong sumasabotahe sa inyo ngayon. Yan. Kahit yung ginagawa sa inyo na yung mga ganyang bagay, ay kalmado lang po kayo dito. Yan. Ang Ace of Wands. Ang tingin ng mga taong sumasabotahe sa inyo dito ay ikaw rin dito ay merong kaalaman sa spiritual, o talagang hindi kanila mabasta-basta dahil ikaw dito ay protektado. Yan, protektado po ng ating universe itong Ace of Wands. Hindi ka basta-basta dito na parang matatablan ng mga black magic na ito, dahil ikaw dito ay protektado. Yan ang tingin ng tao, na nagtataka sila ng mga taong sumasabotahe sa inyo, bakit hindi tumatalab ang ginagawa sa inyo, dahil itong Ace of Wands na ito, kung sakaling ikaw ay aatakihin, itong patpat na ito ay talagang iwinawasiwas niya mga kapatid, para hindi tumama sa inyo ng direkta yung bato sa inyo ng mga taong sumasabotahe sa inyo sa spiritual. Kaya nagtataka sila bakit hindi tumatalab, dahil ikaw dito ay protektado ka ng ating mga angel, archangel, ancestor, ancestral master at ni God po mga kapatid. Yan.
Ikaw kasi dito mga kapatid, ang tingin kasi ng taong sumasabotahe dito, isa din kasi dito sa kinakainggitan ng mga taong sumasabotahe ay dahil ikaw ay matulungin dito mga kapatid, matulungin ka, kaya ang ginagawa ng mga taong ito ay naiinggit sa inyo o kaya ginagawan ka ng mga maling issue na hindi naman totoo dito. Ginagawan ka ng mga maling issue, ginagawan kayo ng mga kwento na hindi totoo, o talagang binabackstab kayo ng mga taong may galit o inggit sa inyo, o talagang may mga tao talaga ganun mga kapatid na mga ganyang ugali. Pero yung mga ganyang tao ay hindi po yan umaasin sa buhay, kasi po mga kapatid, yung mga ganyang tao ay sakit na talaga nila yan, yung manghila pababa. Ayan, parang kinukumbinsi niya na sisiraan ka o kung ano man ang mga negatibo na ginagawa sa inyo. Ay ano po ito mga kapatid, ito po ang ginagawa niya dahil sa pagkamatulungin ka, ikaw yung tipo dito na matulungin ka, pero ang kinikwento ng mga tao may inggit sa inyo na hindi totoo, yung mga ganito ganyan, pakitang tao, yung mga sinasabi niya na yung parang niloloko lang, ganun yung mga yung mga sinasabi ng mga tao dito sa inyo. Yan, yung mga manluloko, yung mga pakitang tao lang, yung kunyari pero ikaw dito mga kapatid ay totoo yung mga intensyon na para sa ikabubuti ang pagtulong mo sa mga tao, dahil ikaw dito ay ayaw mo nakikita na nasasaktan yung mga tao, may problema o kung ano man. Kaya ito yung ginagawa ng mga tao sa inyo, parang binabackstab ka ng mga taong naiinggit o nagagalit sa inyo. Ayan, kahit ganyan din sa mga manggagamot mga kapatid, yan marami ding mga ganyan na yung mga ginagawa nila sa mga manggagamot, parang sinisiraan. Kahit ako mga kapatid ay ganyan din, sinisiraan din, pero pinagpapasa Diyos ko na lang yung mga taong naninira sa akin ay yung mga buhay nila ay mga miserable din. Yan, mga hirap makahanap ng pera na kikitain nila. Ganun ang kasi mga kapatid, pag masama po kasi ang ginagawa natin sa tao, masama po ang balik nun. Totoo po yung mga kapatid, naniniwala ako dyan sa mga karma na yan, dahil yan ranas ko yung mga naranasan ko dati yan. Pero pag once na ikaw pala ay tumulong sa kapwa nang walang hinihing kapalit o kung ano man, ay talagang hindi mga kapatid, yung blessing na sa inyo ay laging pumapasok sa inyong tahanan. Yan. Yan. Ang tingin kasi dito mga kapatid ng mga taong sumasabotahe sa inyo ay lagi mo lang ini-enjoy ang inyong ini-enjoy yung iyong buhay, ini-enjoy ang iyong sarili. Yan. Kasi dito mga kapatid, ayaw nito na nakikita ka na nag-i-enjoy, nagagala o nakikipag sa iba, nakikipaghalubilo itong mga tao nito. Kapag nakikita ka nila na marami kang kaibigan, ay ginagawa nila ay talagang nila mga kapatid, parang gumagawa sila ng eksena na kunyari ilalayo ka, tapos yung mga kaibigan mo na kasama mo na yon ay sisiraan ka dun, sisiraan ka nila, parang ibabackstab ka nila para yung mga kaibigan mo na yon ay lalayo po sa inyo. Ito yung mga kalimitan na sinasabi ng mga taong may galit sa inyo. May mga ganito talagang tao mga kapatid na sinisiraan ka, yung mga kaibigan mo na malapit sa iyo, sisiraan ka doon sa yung mga taong naninira sa iyo, may galit sa iyo, ay sisiraan ka doon sa mga kaibigan mo. Kaya nagtataka kayo kung minsan bakit yung mga kaibigan mo dati naman na wala namang kayong gap, wala namang kayong pinag-awayan, wala namang kayong ginawa na masama na pinagtalunan ninyo, na ba't umiiwas ito? Kasi nga mga kapatid ay binackstab ka ng mga taong may galit sa inyo. Talagang siniraan ka ng kung ano-ano mga salita na hindi maganda. Kaya minsan umiiwas kasi ayaw kasi nilang nakikita ka na may marami kang kaibigan na nagsasaya. Ganito yung mga taong ayaw na masalimuot ang buhay nila. Ayaw nilang nakikita na yung tao na kanilang pinagagalitan ay maging masaya. Kasi nga mga kapatid, ang buhay kasi nila ay naging miserable. Kaya gusto nila yung buhay ng tao na yun na maging masaya na yun ay maging miserable din. Kaya ganun yung ginagawa nila. Parang sakit na nila. Pag tuwing naninira sila sa isang tao ay talagang tuwang-tuwa sila mga kapatid. Pero deep inside, durog na durog din sila pag nakikita nila yung mga taong sinisiraan nila ay masaya. Ayan.
Kasi nakikita ka dito, ano ka lang, party-party ka lang kung saan, marunong ka makisama. Ang problema nga lang sinisiraan ka ng mga taong nasa iyong paligid, lalo na sa iyong mga malapit na kaibigan, lalo na yung mga sanggang dikit mo. Kaya minsan nagtataka ka na bakit nag-iba ang ugali naman. Kasi nga mga kapatid ay sinusulot at binabackstab ka doon. Yan. Kaya wag na kayong manibago sa ating ngayon, sa ating mundo, dahil yan na talaga yan talaga ang kalakalan ng ating sistema ngayon dito sa Pilipinas, yung mga ganyan. Itong four of swords na ito mga kapatid ay yung taong bubabackstab sa inyo ay nalulungkot ito mga kapatid. Yung taong sumasabotahe sa inyo, nalulungkot ito pag nakikita kanila na ikaw dito ay nakikita na masaya o tumutulong ka sa kapwa. Na malungkot ito mga kapatid, na nagdadasal ito ng mga negatibong mga panalangin, tulad ng ikaw ay magkakasakit o ikaw ay hindi umasenso sa buhay, maging inutil ka, diyan ka lang sa bahay ninyo, nakakulong ka lang, pahiga-higa ka lang diyan o kung ano man. Ayan yung gusto na pinapanalangin ng taong ito, kasi hindi ito masaya sa buhay. Ito yung mga taong sumasabotahe sa inyo. Yan, gusto nito na lagi ka mapag-isa, gusto nito na ikaw lang yung inaayawan ka ng mga tao, parang ganun. Kahit ano ang mga paninira nila sa inyo mga kapatid, ng mga taong nananabotahe sa inyo, ay hindi sila magtatagumpay dito, sapagkat sa iyo papabor ang tadhana, sapagkat sa iyo ang 10 of cups mga kapatid. Lahat ng mga minamanifest mo at mga hinihiling mo ay matutupad ito. Maaring kung ikaw ay humihiling na magkakaroon ka ng lupa, tahanan, bahay, sasakyan, masayang pamilya, ay matutupad ito sa 10 of cups na ito. Mapapasayo. Itong mga tao na ito ay nanggagalaiti ito pag lalo na pag matutupad mo na ang iyong mga pangarap. Kasi yung mga pangarap nila dati ay hindi nila natupad. Kaya yung mga tao na umaasenso sa buhay o naging success yan, ay may hinihila yan pababa ng mga taong hindi nagtagumpay sa buhay. May mga tao talagang ganun. Kaya yan ang tingin ng tao sa iyo. Pag nakikita kayo na masaya ang inyong pamilya, umaayos ang nyo sa inyong tahanan, ang pagsasamahan nyo sa inyong tahanan, ay nanggagalaiti o nagagalit itong mga taong ito na nasa iyong paligid o mga taong sumasabotahe sa inyo. Ayan. At minsan din mga kapatid ay kunting kilos mo lang, yan, kunting kilos mo lang o kunting galaw, ay ang galaw mo ang binabantayan ng mga taong ito. Binabantayan nila kung ano ang kilos mo, binabantayan nila kung ano yung mga pinagsasalita mo. Tapos imamarites na naman dun sa kabila. Tapos yung mga pagsasalita na yun, may mga kulang o dagdag na yung mga salita na kanilang binitawan. Ganun talaga ang mga tao, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay may utak o ano man, para hindi ka makadisgrasya ng tao, ay umiwas na lang tayo sa mga ganyan. Kasi yung mga taong ganyan, naghahanap ng gulo yan. Pag pinatulan mo yan, ay ikaw na yung mali dyan. Kasi kung ang mindset mo ay tama yung mindset mo, umiwas ka sa mga kaya mo naman sigurong mabuhay mag-isa, may mga pamilya naman na nagmamahal sa iyo, doon ka na lang. Sa totoo mga kapatid, doon ka na lang sa mga taong naging malapit sa buhay mo, o mga taong nagmamahal sa iyo, yung mga taong na-appreciate yung mga ginawa mong kabutihan. Kasi may mga tao kasi yung iba ay talagang iba na talaga ang tao ngayon. Ayan, nanggagalaiti ito mga kapatid pag nakikita kang sumasaya, nagsasaya ka, nakikita niyan na unti-unti mo nang natutupad ang iyong mga pangarap sa 10 of cups na ito, ay nanggagalaiti itong mga taong sumasabotahe sa inyo. Kahit papangitin ka man ito, kahit bigyan ka man ng mga sari-saring problema o patandain man ang mukha mo nito, ay hindi tumatalab ito mga ginagawa. Kahit siraan ka nito, itong tao na ito, hindi masaya itong tao na to. Nagdadasal ito ng mga negatibo na mga mangyayari sa buhay mo, pero
bumabalik sa kanila. Yan. Ace of Cups. Talagang aapaw ang blessing mo dito mga kapatid dahil alam ng Panginoon. Yan. Sa makakapanood nito, aapaw ang blessing mo dito dahil alam ng Panginoon na kahit anong binibitawan nilang salita, mga masasakit na salita, yung mga kinakalat ba sa mga, kahit nagkalat na sa mga ibang bayan, nagkalat na sa ibang nagkalat na sa ibang barangay yung mga chismis nila, hindi mo ito pinansin ang mga ginagawa nila. Yan, nagkalat na sa ibang barangay yung mga paninira o pangbabackstab nila, hindi mo ito mga kapatid, hindi mo ito pinansin, pinabayaan mo ito, pinagpasa Diyos mo ito. Kaya bibigyan ka ng ating Panginoon ng reward dito. Bibigyan ka ng reward dito na maraming blessing, maaring pera, kabuhayan o mga pagkain o kung ano man ang dadating sa inyo. Aapaw ito mga kapatid. Ayan. Aapaw itong mga blessing na bibigay sa inyo ng Panginoon, at meron din mga taong tutulong sa inyo. Yan, tutulong na ikaw ay tulungan sa iyong mga problema. Yan. Sa totoo mga kapatid, mas makikita mo ang suporta ng hindi mo kadugo kaysa sa mga kadugo. Yan, diyan ko na realize, lalo na sa aking mga subscriber sa YouTube. Ayan. Diyan ko naramdaman ang suporta na kahit hindi nila ako pamilya, ay nararamdaman ko ang kanilang suporta at pagmamahal sa akin. Kahit tarot reader lang ako, at ipinaramdam nila ang buong suporta nila sa akin, kaya hindi po ako nawawalan ng pag-asa kahit sa pagtatarot lang ay mailalapag ang mga mensahe na ito. Ayan. Kaya dito ako humuhugot ng inspirasyon ko sa aking mga subscriber sa YouTube. Yan. Na mga nagmamahal sa akin. Yan, sa mga taong naniniwala sa akin at mga nagmamahal. Yan, sa mga sa totoo doon ako naka-experience na mas maganda, doon mo makikita ang suporta sa mga taong hindi mo kadugo. Yan. Kahit mag-post ka sa Facebook o YouTube, wala akong nakikitang kamag-anak na mag-like man lang sa aking sa Facebook page, sa Facebook account ko. Wala akong nakikita. Mas nila-like at kino-comment pa nila yung mga post ko na kabulastugan kaysa sa mga post ko na may mga aral din about sa tao. Ayan. Sa mga tao na aking pino-post ay may mga aral din naman ang mga pino-post ko minsan. Ayan. Itong tao na ito na sumasabotahe sa inyo ay ito mga kapatid, Eight of Swords na tinatawag dito. Ito ay inuusig ito ng konsensya sa ginawa niyang pananabotahe sa inyo mga kapatid. Inuusig na siya ng mga, o kaya sa mundo ng spiritual, ito ay pinaparusahan na ito dahil sa mga ginawa nila sa inyong pananabotahe, pananakit, palipad hangin, tigalpo, o ano man ang mga, kung pinag-aaway kayo ng inyong mga pamilya dyan sa loob ng bahay, o binibigyan kayo ng mga sakit ng iyong mga kamag-anak, pamilya dyan. Ito ay inuusig ito mga kapatid. Darating ang araw ay magkakaroon ng judgment dito. Mahahatulan ito sa mundo ng spiritual mga kapatid. Maaaring magkakasakit ito ng sakit na spiritual na hindi kayang gamutin ng doktor. Yan. Pero meron namang gamot na tinitake yung taong ito, pero habang tumatagal ay nalalason ang katawan nitong taong sumasabotahe sa inyo. Yan. Kawawa itong tao na sumasabotahe sa inyo dahil itong tao na ito ay may lahing mangkukulam. Itong tao na ito na sumasabotahe sa inyo ay pinapalibutan na siya ng mga espada. Ang espada na yan ay sumisimbolo ng inuusig, kumbaga sa atin dito sa Panlupa ay inuusig siya ng mga alagad na batas. Parang ganun din sa mundo ng Panlupa. Yan dito. Kunyari siya ay nagkasala sa inyo, kunyari ikaw nagkasala sa inyo o ano man ang ginawa niya dito sa mundo. Kunyari sinaktan ka nito, tinaga ka nito, uusigin sila dito ng mga alagad ng batas. Ganun din sa spiritual. Kung sinabotahe o sinaktan ka nito sa spiritual, uusigin din siya dito sa mundo ng spiritual pagdating ng panahon. Ayan, mahahatulan ito
mga kapatid, itong tao na ito. Kaya itong tao na ito ay masalimuot ang buhay nito mga kapatid. Itong tao na ito, ayaw nito nakikita na yung kahit kasambahay nito ay binabantayan ang galaw o kilos nitong tao na ito. Kasi nga may inggit ito sa sakit niya talaga itong kainggitan nito ng taong ito. Yan. Tapos kung pag nakabitaw ka ng masakit na salita, bibirahin ka nito. May lahi kasi itong mangkukulam nitong tao na ito. Yan, alam na yan ang lumalabas sa baraha. Yan. Kahit binibira ka nito, kalma ka lang dito mga kapatid. Pinapabayaan mo lang at pinapasa Diyos mo. Yan. Yan, ang Queen of Swords. Kasi dito mga kapatid, kahit anong bira dito mga kapatid, ay ikaw dito ay palaban. Balaban ka dito mga kapatid sa Queen of Swords na ito, dahil kahit hindi ka man bumibitaw ng mga tinatawag na mga, o hindi ka man dito manggagamot, o ikaw lang ay ordinaryong tao, ikaw ay palaban dito. Kaya hindi ka basta-basta natatablan, gawa ng malakas ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kahit hindi ka man magbitaw ng Latin dito, kahit hindi ka man magdasal ng mga kung ano-ano mga lihim na karunungan o lihim na salita na hindi nahayag sa Biblia, na galing sa aral ng makalangit, ay mga kapatid, ay pinoprotektahan ka dito at ikaw ay palaban dito, dahil malakas ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kahit hindi ka magdasal ng Latin, kung ang dasal mo naman ay taos puso at nasa isip mo na totoo ang pagdadasal mo sa ating Panginoon, ay pakikinggan ka nito mga kapatid. Siya ang gaganti, o dito mga kapatid, siya ang gaganti, o siya ang bibigay ng hatol sa mga taong sumasabutay sa inyo. Yan, naniniwala ako dyan mga kapatid, sa kasabihan ng ganyan. Yung mga tao na naninira sa akin, totoo yan mga kapatid. Ako kasi dati mga kapatid ay talagang basagulero talaga ako dati. Yan, ay pag nakakarinig ako ng mga negatibo, na mga pangit na hindi ko magustuhan, ay talagang inaano ko na, talagang gulo talaga yung mga kapatid. Pero sa ngayon ay habang tumatanda at tumatanda ako, ay parang na-realize ko naman na pinagpapasa Diyos ko na lang, kasi alam ko naman na mayroong gaganti sa ginawa nila sa akin. Ayan, yung mga tao na nananabutay sa akin, hirap sa buhay. Unang-una, hirap sa buhay. Kahit anong kayod nila, hindi umaasinso. Yan. Kahit anong gawa nila ng sa ikabubuti ng iba, hindi umaasinso. Gawa nga sa pinagagawa nila sa tao na wala namang kasalanan sa kanila. Kaya bumabalik yan mga kapatid, bumabalandra yan sa taong gumagawa sa inyo ng hindi maganda. Ayan lang ang sinasabi ko, ipagpasa Diyos ninyo, manalangin kayo, ipatungkol ninyo na sana na yung mga taong sumasabotahe, gumagawa sa akin ng mga hindi mga magaganda, ginagawa ako ng mga kwento, pinapahiya, o talagang sinisira ang aking pagkatao, dignidad, ganon ang idasal ninyo. Ipagtirik ninyo yan pagtirik ninyo yan sa simbahan. Yan, magdala kayong 3 kandila, ipagtirik ninyo at manalangin kayo doon na sana yung mga ginawa nila sa inyo ay babalik sa kanila ang ginawa nila. Yan, yung mga kapatid, pakikinggan yan ng ating Panginoon pag kayo ay nagdasal sa simbahan. Yan. Pag sa sementeryo naman po mga kapatid, pag sa sementeryo kayo nagdasal, ay ibang usapan yun mga kapatid. Gawain yun ng mga kaliwa ang gumagawa nun. Pag sa sementeryo kayo pumunta, ang totoong nananalangin at ipagpasa Diyos ninyo, pumunta kayo ng simbahan. Yan ang ko. Yan yung sabi ko ko sa inyo, turo ko sa inyo. Itong 8 of Wands na ito, yan, ang mga ginawa sa inyo nito ay magbabackfire ito sa kanya mga kapatid. Balik ito sa kanya.
Siya ang lahat ng mga ginawa nito sa inyo, o tinatawag na dito sa 8 of ano, o death spell, o ritual, palipad hangin, tigalpo, kulang barang, ah, ang mga death spell na ito, kung ano man ang mga ang black magic o mga ritual na mga masasama, ay babalik ito sa kanya mga kapatid. Pag bumalik ito sa kanya mga kapatid, uusigin ito ng 8 of swords. Ayan, 8 of wands, 8 of swords. Ayan, uusigin ito. Itong mga taong sumasabotahe sa inyo. Hindi kasi nila alam mga kapatid ang ginagawa nila. Akala kasi nila pag nakabitaw sila ng mga masasakit na salita ay hindi sila uusigin pagdating ng panahon. Uusigin sila niyan mga kapatid sa mundo ng spiritual. Uusigin yan. Yan. Kaya yan nga ang mga tulad din ng trabaho mga kapatid. Pag ang trabaho natin ay hindi natin minahal, o ginawa ninyo ito sa panlalamang sa kapwa, o ginawa ninyo sa isang taong walang kalaban-laban sa inyo dahil sa inyong personal na interes, darating ang araw mga kapatid, ang trabaho na inyong minahal o kung ano man, pag hindi ninyo ginamit sa tama, ay mawawala yan mga kapatid. Mawawala yan. Kung ginamit niyo sa panlalamang sa kapwa, ginamit niyo yan sa personal na interes para ang tao na inyong ay darating ang araw uusigin din kayo sa batas pantao. Ganun din yan. Ganun din sa batas espiritual. Kung may batas ang pantao, may meron din batas ang espiritual. Yan po ang katotohanan diyan. Yan na po ay nagtatarot po ako dito para ipaalam sa aking mga manonood, sa aking subscribers, sa aking followers sa Facebook, na upang ipaliwanag ko sa inyo na totoo ang spiritual para magbago kayo. Yan, magbago at magbalik loob, kasi ang mga tao ngayon ay nabulag sa makabundong bagay. Nabulag sa makabundong bagay, sa mga salapi o kung ano man, nabulag. Kaya hindi na nila naiisip yung mga spiritual, physical o kung ano man. Yan, nabulag sila. Yan ang katotohanan diyan. Kaya minsan may mga tao na nagkakasakit o nagkakasakit o binigyan ng malalang sakit dahil pinipitik yan ng ating Panginoon. Pinipitik yan sila. Pag pinitik yan ng ating Panginoon na yung tao na yan magkakasakit doon, para na binibigyan din ng ating Panginoon na magkasakit yung tao niyan para maalala din ng ating Panginoon. Kaya ganoon, binigyan ng sakit, pinitik, nagkasakit ng malubha para gusto ng Panginoon na maalala din siya para magbalik loob. Ayan ang ng Panginoon. Kasi minsan din kasi mga kapatid, tayong mga tao ay hindi na natin naaalala ang ating Panginoon dahil busy din tayo dito sa makamundong bagay tulad ng trabaho, negosyo, mga tungkulin, ayan, mga misyon o kung ano man, ang mga trabaho na ginagawa ay busy po. Kaya minsan po ang ating Panginoon ay wala na yung ibang tao ay wala ng time sa kanila. Kaya minsan ay binibigyan sila ng karamdaman upang maalala ang ating Panginoon. Siyempre kung magkasakit ka ng malubha, ay maalala mo yung Panginoon, ay tulungan mo ako, ganito ganyan, pagalingin mo ako. Ganun yung mga ganun kalakas ang ating Panginoon. Pag ang tao ay hindi na nakakaalala sa kanya, pipitikin ng Panginoon yan para makaalala. Kasi yung iba nabulag sa makabundong bagay dito. Lahat tinalikuran. Yung iba na nga pumapatay pa ng tao dahil sa pera. Dahil sa totoo lang mga kapatid, dito sa ibabaw ng mundo, hindi Panginoon ang sinasamba dito ng mga ibang tao, kundi ang pera. Pera ang ginudyos ng tao dito, hindi ang ating Panginoon. Yan ang katotohanan diyan. Kaya minsan ay nakakagawa ng masama, mapapisikal o spiritual dahil sa mga personal na interes. Dahil sa pera, ari-arian, lupa, kayamanan, o kung ano man ang mga mamanahin. Kaya minsan may mga tao o magkakapatid na nag-aaway-away dahil sa mga personal o interes, dahil sa mga taong sakim, dahil sa mga taong
hindi na nabulag na sa personal na interes dahil sa gusto nilang mangyari na mapasa kanila. Kaya talagang dinodiyos-diyos talaga ang pera dito sa ating mundo. Pag wala kang pera dito, hindi ka rirespetuhin. Ang tingin ng tao sa iyo ay walang kwenta, salot sa lipunan, duduraan ka pa pag kaharap ka. Hindi ka tatawanan ka lang pag mahirap ka, hindi ka tutulungan pag ikaw ay mahirap. Ganun ang realidad dito sa mundo. Pag mapira ka kasi, rirespetuhin ka, ginudyos ka, lahat ng tao susunod sa iyo. Yan ang realidad dito. Yan, napakaganda ng ating topic. Kasi ganyan kasi ako, mga kapatid. Pag yung mga nakikita ko dito ay sinasabi ko, tas nag-a-advise din ako ng mga aral din sa inyo. May mga aral din kayo na mapupulutan kung susundin ninyo ang aking mga payo. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo, pero kung hindi naman niyo susundin ay nasa sa inyo na yan. Ang importante ay nakapagpayo ako sa inyo ng maayos, maganda, para din naman sa inyo yan, hindi naman para sa akin. Yan, itong King of Wands na itong tao na ito ay natatawa tuloy ako. Itong tao na ito ay binabantayan ang bawat galaw mo nito. Kahit ikaw ay lumabas ng bahay, kahit ikaw ay saan magpunta, ay yung liig nito ay humahaba na parang giraffe. Yung liig ng taong ito, dahil ito ay ubod talaga ng insecure sa inyo. Ubod talaga ng insecure sa inyo, mga kapatid, itong tao na ito. Bawat kilos ultimo nga siguro pagtai mo nito ay kulang na lang nito ay sisilipin ka. Ayan, itong tao na ito, itong King of Wands na ito, dahil gitil na gitil ito sa iyong magiging tagumpay, ito sa mga blessing na dadating sa inyo. Ayan, pero ito ay bigo siya dito. Bigo itong tao na ito. Itong na ito, na lang natin ito, mga kapatid. Ito ay may mga dito, para may mga salita dito, kasi ako dito, mga kapatid, mahina po talaga ako dito pag sa English, mga kapatid. Pero pag sa baraha, pag yung mga gabay ko ang sa akin, nagbumubulong sa akin, mga kapatid, ay talaga ma-i-deliver ko maayos ang mensahe ng barahang ito. Tulad nito, mga kapatid, itong bangka na ito, kung patuloy ka maglalayag, mga kapatid, sa iyong buhay, sa iyong paglalakbay, saan ka man paroroon ngayon, o kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay ngayon, kung ikaw ay maglalakbay, malayo ang mararating mo dito, mga kapatid. Aasenso ang buhay mo dito. Sa sumisimbolo ang bangka na ito na pumapalaot. Yan, nakukuha tayo ng isa dito. Aasenso ka dito. Wag mo lang yung mga bumabackstab sa inyo, naninira sa inyo, o sinisiraan ka patalikod. Wag na ninyong wag na ninyo silang pansinin, dahil yung mga yan ay mga lang yan, mga kaluluwa lang na hindi matahimik, yung mga taong ganyan. Ang advice ko lang ay magtrabaho ka magtrabaho po kayo ng mabuti, maayos. Yan, ang mga walang inaapakang tao ay naagrabyado. Ayan lang, dahil ang mga taong nagtatrabaho ng patas ay umaasenso po yan. Wag po tayong umasa po sa swerte. Yan, ang swerte po ay tayo po ang nagbibigay ng swerte sa ating buhay. Hindi yung swerte ang nagbibigay sa inyo. Kung aasa ka sa swerte na hindi ka kikilos, hindi ka aasenso. Kailangan kung gusto mong maging swerte sa buhay, ay kilusan mo para maging swerte ka. Yan, kung tamad ka o wala kang ginagawa, kung pakuya-kuyakoy ka lang dyan sa inyong bahay at naghihintay ng swerte, ay malabo ang
malabo ang swerte sa iyo. Pero kung magtrabaho ka, yan, at igawin mong inspirasyon yung swerte at mga plano mo sa buhay, aasenso ka mga kapatid. Nasa tao ang pag-aasenso. Yan, nasa inyong mga kamay ang pag-aasenso, nasa sa inyo yon kung kikilusan ninyo. Ayan, ang totoo dyan. Yan, itong death na ito ay magiging yung taong sumasabotahe sa inyo. Hanggang sa kamatayan nito ay magdurusa itong taong sumasabotahe sa inyo, dahil uusigin ito, babalik ito sa kanila ang ginawa nila sa iyo. Yan, dahil malakas ka sa ating Panginoon. Ang Ace of Wands, kahit anong bira o bato sa inyo na mga kung ano-ano mga black magic dito, ay winawasiwas nitong patpat na ito para mabasag yan. Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi. 36 minutes and 7 seconds, at hanggang dito na lang, at God bless us all.